Halos nasakop na ng mga nag-aabang ng masasakyan ang 2 lane ng Commonwealth Avenue. Ngayong pahirapan na naman ang pagko-commute. At live mula sa Quezon City, may unang balita si James Agustin. James. Susan, good morning. Mula kaninang bago mag-alas 6 ng umaga hanggang sa mga oras na ito ay muling naranasan ng mga pasahero dito sa Commonwealth Avenue sa area ng Litex yung hirap ng pagsakay. Alam mo, ibang mga pasahero halos 1 oras na yung hinihintay at nagtsatsaga sila sa paghihintay dito sa may area na ito, pero punuan yung maraming pampublikong sasakyan. Halos 2 lane na nga ng Commonwealth Avenue ang sinakop ng mga pasahero na naghihintay na masasakyan ngayong umaga. Paunahan, makasakay lang. Ang ilan napapatakbo pa, punuan ng maraming jeep at UB Express. Ang maluwag at hindi siksika na yung mga bus. Ayon sa mga pasahero na namin nakausap, nabawasan ng mga bumabiyahing jeep. Posible raw na dahilan ang mataas na presyo ng diesel. Ang ibang pasahero halos 30 minuto hanggang 1 oras na nagtsatsaga. Pila rin ang mga pasahero para sa libreng sakay na ang ruta ng bus ay mula Litex hanggang Manila City Hall. Mahirap po sobra kasi po daming agawan po. Araw-araw ganyan pa karanasan? Opo. Pag gantong oras po, mahirap talaga sumakay. Mahirap po eh. Kulang po ng jeep. Hihintay lang po kahit matagal para makasakay lang. Mahirap sir eh. Paunahan, wala na masyadong biyahe ngayon eh. Sobrang taas ng gasolina siguro. Paano yan? Sayang 1 araw pag di nakapasok. Samantala, Susan, ito nakikita nyo, ito yung sitwasyon ngayon dito sa Litex area ng Commonwealth Avenue. Marami-rami pa rin po yung mga pasahero na naghihintay. Halos nandiyan na po sa gitna ng kalsada. May mga tawanan po naman ng MMDA tayo nakikita dito at pinapaalalahanan yung mga pasahero. Yun nga lang, hirap talaga sila na mapausog yung mga pasahero hanggang sa waiting shed. Sa dami ng mga pasahero po dito simula pa kanina. Silipin naman po natin yung lagay ng trapiko dito sa westbound lane ng Commonwealth Avenue. Lane na patungo sa Elliptical Road, hindi pa naman po ganun karami yung mga sasakyan. Ngayong pasado alas 7 ng umaga, maluwag yung traffic situation doon sa eastbound lane o yung patungo sa area ng Fairview. Yan muna po yung latest mula po rito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. James Agustin, GMA News. Limitado na rin daw ang kita ng mga nagtitinda ng gulay sa Divisoria sa Maynila. Bukod kasi sa tumaas ang gasto sa pagbiyahe ng mga gulay, matumal daw ang bentahan ngayong bakasyon na ang mga estudyante. Live mula sa Maynila, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer? Susan, good morning. Sa kabila ng patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo, hindi raw dapat mga mamimili rito sa Divisoria Market na baka magkaubusan ng supply ng gulay, lalo na yung mga galing ng Benguet. May mga dumadating pa naman daw na supply dito pero asahan na ang pagtaas ng presyo ng mga ito. Madilim pa lang, namimili na ng gulay sa Divisoria sa Maynila si Aling Evangeline. Pansaog daw niya ito sa mga panindang ulam. Tingi-tingi na lang daw ang binibili niya ngayon dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga gulay na epekto ng tuloy-tuloy na pagsipa ng presyo ng petrolyo. Tumataas po talaga lahat. Yung mga hiniwa-hiwa na lang na gulay binibili namin. Kasi mas mura yon dahil tinitinda namin. Ipagkabuo, mahal. Ayon sa tendero ng gulay na si Arnel, kung iisipin, sila pang mga direktang pinagbabagsakan ng gulay ang nalulugi. Nasa 3 piso na raw kasi kada kilo ang bayad nila sa tracking. Mula yan sa dating 2 piso lang kada kilo. Nasa 3 tonelada raw kasi ng gulay ang inaangkat niya. Kaya kung susumahin, nasa 3,000 piso o higit pa ang nadagdag sa gastos ni Arnel para sa logistics. Hindi naman daw sila basta-basta makakapagtaas ng presyo sa Divisoria dahil marami siyang kakumpetensya sa pagtitinda. Tumumal din daw ang kanilang benta dahil bakasyon na ng mga estudyante, kaya mas kaunti ang namimiling may-ari ng karinderya. Yung gasolina lang tumaas pero yung supply marami. So, tambak pa nga. Punan 250 na rin benta. Susan, sabi ng mga tindero, asahan na gagalaw talaga ang presyo ng mga gulay kung patuloy na tataas ang presyo ng petrolyo na ginagamit para maiangkat ang mga ito. Sa ilan sa nakausap nating tindero dito na nagbebenta ng Highland Vegetable, ang binabanggit nila ay nasa 25 pesos per kilo ang repolyo dito sa Divisoria, nasa 20 pesos per kilo ang sayote at 100 pesos naman per kilo ang carrots. Yan ang unang balita mula dito sa Divisoria. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA News. Apektado na ng giyera sa Middle East ang rehiring at kita ng seafarers. Ayon sa International Seafarers Action Center,
Ayon naman sa Energy Department, kahit pinayagan na ng Iran na dumaan sa Strait of Hormuz ang Philippine flag vessels, wala pang barko ng Pilipinas na may kargang langis ang naroon. May unang balita si JP Soriano. Matapos ang kasunduan ng Pilipinas at Iran na padaanin sa Strait of Hormuz ang mga Philippine flag vessels, may ilang barko na daw ang Pilipinas na naroon na ngayon. Pero ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, hindi pa langis ang dala ng mga ito, kundi ibang produkto gaya ng petrochem. Di lang po yung tankers natin or vessels natin makiklear, pati po yung products that are not on Philippine vessel but destined for Philippines, and also po yung safe passage ng ating mga workers. Libo-libong Pinoy seafarers ang sakay ng mga barkong stranded ngayon sa Persian Gulf at Strait of Hormuz. Hindi pa kasama rito ang mga Pinoy na nagtatrabaho sa mga offshore facilities. Ito yung Strait of Hormuz. Okay. So very narrow yan. Marami rin ditong barko sa northern part. Diyan yung mga oil installation. Dating kapitan ng barko si Edgardo Flores at minsan na rin daw naipit ang sinasakyang barko sa Strait of Hormuz noong 1980s sa gitna ng Iran-Iraq War noon. Tanong ni Flores, hanggang kailan kaya tatagal ang supply ng pagkain at tubig ng mga crew ng barko? Ngayong wala pang indikasyon na matatapos na ang gyera ng Amerika at Israel sa Iran. Pangalawa, yun yung they might run out of supplies. So what will happen to them? Who will provide them? Ayon sa International Seafarers Action Center, apektado rin ang rehiring at kita ng mga seafarers kahit yung mga nakasampa sa ibang biyahe. Kasi na kumukonti ang voyage, kumukonti ang trabaho, at yung pong mga gusto sanang bumaba, natatakot sila sa blacklisting na baka hindi na sila pabalikin. Ano po ugat nun? Kasi ang seafarer sa Pilipinas ay contractual. Ang ilang seaman na ilang buwan nang naghahanap ng bagong barkong sasampahan, wala pa rin mahanap hanggang ngayon. Dahil sa gira at ang biyahe ay wala na halos Europe. Wala nang Middle East, kundi puro US na lang ang biyahe. Ang problema, na-deport kami, na-revoke ang visa namin sa US, 14 years, so wala kami magagawa. Baka nga maghanap muna kung anong mapagkikitaan dito sa Pilipinas. Kasi kung sakaling tumagal, at least mayroon tayong maipapasurvive sa pamilya natin. Nauna nang sinabi ng Department of Migrant Workers na ginagawa nila ang lahat para matulungan ang mga apektadong Pilipinong tripulante. Ito ang unang balita. JP Soriano, GMA News.